Anong mga pagbabago kaya ang ipatutupad sa Philippine National Police ngayong may bagong hepe na? Nakasalang sa Balitang Hali si Police General Nicolas Torre III. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga, Sir Rafi, at magandang umaga sa inyo mga tagapakinig. Opo, unahin po natin yung sinasabi niyo na 5-minute emergency policy dito po sa Metro Manila. Paano po ito matagumpay na maisasagwa at kailan ito magiging epektibo? Well, nagawa na natin yan sa Quezon City Police nung ako ay District Director ng 2022 pa. Ngayon, ipopropagate ko na lang dito sa Metro Manila para lahat maging private responder ng ating mga tao. We start with deploying more people in the streets and remove them from the police boxes and police precincts na kung wala rin lang investigasyon ay i-deactivate na lang natin. Pero sa Quezon City po, kung matatandaan ko, 3 minutes yung inyong palugit, hindi ho ba? Gaano ba kalaki yung role ng LGU para makamit nyo itong inyong pulisiya? Well, ang LGU ay ating katuwang sa pag-implement ng mga challenges ng mga programs na ito. Marami dyan ay ang ating mga resources like patrol cars, radios, and the gasoline allowances are jointly sinushoulder ng PNP at ng LGU. So, malaking tulong at katuwang natin, major partner natin ng LGU. So yung 3 minutes po hindi pwedeng maipatupad sa buong Pilipinas? Kaya ipatupad yan. Ang 3 minutes response kasi ay para yan sa mga areas na yung mga highly urbanized or urban centers. Okay. Obviously, hindi yan applicable sa mga areas sa mga far flung kasi paano natin magawa 3 minutes kung nasa taas ng bundok ang responder or doon sa mga areas na talaga namang medyo liblib. So, hindi natin pwedeng ipangako, hindi natin kayang gawin. So, at the end of the day, ang bottom line na natin is that reasonable ang time ng responder in other places of the country. But in major cities like Metro Manila, Cebu, Davao, Iloilo, Cagayan de Oro, yung mga cities at ang mga urban centers, 3 minutes ang aking demand eventually, magsisimula tayo sa 5 minuto. Sino po mananagot kung hindi matupad itong 5-minute response time? Primarily, ang mga mid-level supervisors, including, obviously, yung mga regional directors natin. Ilalagay natin, itataya natin sila dyan sa ating programang yan. Kailan po may papatupad yung sinasabi niyong pag-deactivate dun sa ibang mga police boxes at yung mga ibang maliliit na presinto para magkaroon ng mas maraming pulis sa lansangan? Effective today yan sa Metro Manila. Study ko na ng isang araw pa ang efficacy ng mga police boxes na yan. So, sa ngayon, ay nagsimula na sila, including the 8-hour shifting. Meron po bang marching order na partikular sa inyo, si Pangulong Bongbong Marcos? Narinig natin naman ang kanyang directive change of command ceremony na ang pulis sa kalsada, dapat visible ang pulis at aktibo na nagpapatrolya at nagpe-prevent ng pagkaganap ng krimen. So, aside from that, gusto niya rin ang ating mga pulis ay talagang aktibo at nagtatrabaho within the ambit of human rights. Opo. Pakilinaw na rin po, paano maiiba yung paramihan arrest order sa reward system noon, ang panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte? Handa na ba kayo makipagtulungan sa Commission on Human Rights? Yes, nandito ako ngayon sa NAPOLCOM at aking in-reiterate talaga na partner namin ang NAPOLCOM at ang Human Rights sa paniniguro na hindi magmalabis ang pulis sa kagustuhan lamang na magkaroon ng maraming aresto, kung ano-ano ang gagawin, na pati ang mga inosenteng tao ay dadamay. Ang maganda rito sa ating programa, ang ating mga maa-aresto at ating mga taong bayan na mga kababayan na ma-aresto man, may pagkakataon talaga silang depensahan ng kanilang mga sarili, kahit ang mga abogado, at maaaring ang pulis naman ang madidismiss o makukulong din dahil kung mali ang pagka-aresto sa kanila. Yun nga po, yung mekanismo sana na pagrereklamo ng mga posibleng maaresto, lalo na kung wala namang sapat na ebidensya, para baka pwedeng mangyari dyan, arrest now, reklamo later. Paano mas madali para sa mga magrereklamo na maghain ng protesta dun sa kanilang pagkaka-aresto kung sakali? Ang kaso pong illegal arrest ay hindi ho basta-basta. Hindi makakarami ng aresto ang pulis ng illegal arrest ang kanyang gagawin. Kasi sa unang aresto pa lang na illegal arrest ang kanyang ginawa, matatanggal sa serbisyo, makukulong na siya. Siya ang makukulong at hindi yung kanyang inaaresto. Kaya ang pag-aaresto ho, para maintindihan ng ating taong bayan, pag pumirma ang pulis dyan sa papel dahil siya ay nang aresto, kung buhay niya ang nakasalalay dyan. Kaya napakalaki rin ng risk sa ating mga pulis yan. Kung kaya sa ngayon,
makikita nyo, kung maliit na rambol-rambol lang yan, ituturo kayo ng pulis sa barangay. Yan ang ayaw kong mangyari. Gusto ko na ang pulis, pag may humingi ng tulong sa kanila na mamamayan, kahit yan ay maliit na bagay lamang, yan ay, halimbawa nakikita lang na sir, parang kahina-hinala itong umaali-aligid sa bahay ko, ay re-respondihan dapat ng pulis yan at check kung ano yung umaali-aligid na yan. Kasi sa ngayon, mag-agree ang marami sa akin na pag yan ang report mo sa pulis, ang sasabihin niyan, pumunta ka sa barangay. It has to stop. Okay, well, yun po ang abangan natin kapag may nasampulan na makulong dahil sa illegal arrest. Marami rin pong mga kabataan ngayon na nasasangkot sa krimen. Paano po mababawasan yun na itatalang kaso ng children in conflict with the law at pati na rin cybercrime? Oh, di ba? Tama yan, Sir Rafi. Kaya dumadami ang mga yan. Kasi hindi nga natin napapansin dahil ang mga pulis naman, sasabihin lang yan, punta ka sa DSWD, bata ho yan. So, hindi mo po pwede ngayon yan. Ay sa akin dyan, pag may nagbigay ng informasyon regarding yan, kahit na yan ay CICL, Children in Conflict with the Law, dapat yan, puntahan ng pulis, arestuhin, at i-turn over sa DSWD or kung saan man Social Services Department ng LGU na nakakasakop sa kanilang lugar. Bukod po dun sa mga daily na mga petty crimes, paano nyo naman po gagawin mabilis yung pagresolba sa ilang malalaking kaso na hawak po ng PNP ngayon? At tuloy-tuloy naman po yan, lalo na sa CIDG na aking pinanggalingan, talagang ang mga kaso na dumarating sa ating tanggapan ay talagang tinututukan natin hanggang sa ito ay masolve. Dahil nung last na kidnappings na mga nangyari, ayan ay AKG together with the CIDG and the ACG ay nagsasama-sama para masolve ang mga kasong ito. Very quickly lamang po, baka may mensahe kayo sa mga Pilipino ngayon at may bagong liderato ang PNP. Nasa inyo po ang pagkakataon. Well, ang sa akin po lamang, numero uno ay gusto ko i-emphasize ang aming mantra na sana ay maalala ng lahat kasi ginawa namin tula. Ang sabi namin ay huwag niyo na po kaming hanapin sa mga presinto sapagkat kami ay nasa inyo ng mga telepono. Kung kailangan niyo ng pulis, dial 911 at darating kami sa loob ng 5 minuto. Okay, maraming salamat po, PNP Chief General Nicolas Torre III. Maraming salamat din po, sir.